Simula. Pinagmasdan ko ang nakaukit sa lapida, hindi inalintana ang sinag ng araw at ang pagod sa mga nagdaang araw. Hindi pa rin ako makapaniwala. Tulala sa nakaukit na pangalan ni Daddy sa harap ko, nangilid ang mga luha sa aking mga mata. I wish I could turn back time, back when everything was all okay and normal. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ngayong wala na si Daddy. And the way he died was very unacceptable. Gusto kong magkulong. Gusto kong pansamantalang tumigil ang mundo para lang isipin ang nakaraan. Back when it was all okay for me. Nagmamadali kong pinalis ang mga luha nang naramdaman ang paglapit ng kung sino. Naramdaman ko rin ang lilim ng payong sa aking anino. Hudyat na hindi na ako nag-iisa sa harap ng naiwang puntod. I knew then who it was. So I let my tears fall this time. Feli. Baltazar, my father's apprentice, called. Pumikit ako ng mariin at hindi na napigilan pa ang mga luha. I can still remember clearly how I heard one gunshot, how I ran towards his office and found him on the floor and all his blood stained the curtain and our walls. He killed himself. And he was my rock, my wall, my everything. What does that tell me now? That I have nothing? Sumama ka sa akin. Marahang wika ni Baltazar. I wish it was that easy to just run away from everything, to just turn my back onto whatever I will be leaving behind. Umalis tayong dalawa, Feli. Bubuhayin kita. Ako ang bahala. Ulit ni Baltazar sa likod ko. Nilingon ko siya. He looked so desperate to change my mind. My tears fell more at the realization that I really cannot just decide anything right now on my own. Feli, walang maidudulot na maganda sa'yo ang mami mo. He echoed what's on my mind. I can't let Atticus go. Tanging nasabi ko sa nanginginig na boses. Now that my dad is gone, there's only one person that I have loved dearly over the years. Gusto kong isipin na dahil iyon siya na lang ang natitira kong kadugo, pero alam kong bukod diyan, I have grown so attached to my half-brother that I swore I'll protect him at all cost. Living isn't a choice because of him. Sumama ka sa akin sa Iloilo. Hayaan mo na si Atticus. Balikan mo na lang kapag nakatayo ka ng mag-isa. Before today, everything was fun and games for me. I was the rich girl Felicia Villario who did nothing but stroll on the society's pages as the princess of the building world. Sino nga ba ang mag-aakala na sa tayog kong iyon, ganoon naman ang ikinabagsak ko? O kung gusto mo, Feli, isama natin si Atticus. Patawad pa ni Baltazar. But to me, it isn't exactly all about the material things that I lost. I am mourning for the death of my beloved father. Anong pinag-uusapan niyo riyan ni Felicia, Baltazar? Matalim agad na boses ang narinig ko galing kay Mami. Inakala kong tumulak na sila dahil hindi naman kami pareho ng sasakyang ginamit. She's on a limousine while I am inside my usual black sedan. Kumawala ako kay Baltazar. He looked at Mommy with his usual respectful gaze, but I know he's just controlling his anger for her. Naging katuwang si Baltazar sa lahat ng transactions ni Daddy noon, sa trabaho man o sa iilang negosyo. Wanting so much to give me a sibling, Daddy took our gardener's son, who I've grown fond of all these years. At ngayon, para na rin siyang pamilya. Only that Mommy, my stepmom, doesn't feel the same way. Bilisan mo na at kakausapin pa natin ang abogado ni Fidel, Felicia. Aniya. Hindi po ba pwedeng ipagpabukas na lang ang mga iyan? Kalilibing lang ni Daddy. I'm so very much mourning, Mommy. And what do you think of me? She fired. She's in her all-black ruffled dress, her hair tied up in a bun, with black crystals cascading on her chest and black heels. My stepmom is pretty. She was once a model and a known actress socialite. Nagkakilala sila ni Daddy sa isa siguro sa mga social activities ni Daddy noon. Ilang taon nang patay ang tunay kong mami. I didn't even had a chance to see my mother in flesh because I was too young when she died. Kaya ang tunay na kinagisnan kong mami ay ang kaharap ko ngayon. I have loved her, all right. My young heart appreciated her when she dressed me up, bought me fancy clothes, bags, shoes, and toys. She taught me almost everything I must learn in being a lady.
Hindi ko nga lang makakalimutan ang kalupitan din niya sa akin, pero mas madalas sa kay Daddy. "You think I'm not mourning?" Dagdag niya habang tinuturo ang sarili. Hindi ko makakalimutan ang mga away nila ni Daddy simula nang pinagbuntis niya si Atticus, ang half-brother ko. She was always in hysterics and crying because she didn't want to get pregnant. Something about her figure, that's what I remember. Lalo pa nang ipinanganak si Atticus at nalaman ang mga diferensya nito. At some point, I think she hated him. Pero siguro hindi naman niya aalagaan ng kapatid ko kung hindi niya ito minahal. "Kasalanan ng ama mo ang nangyayari sa atin ngayon, Felicia, at hindi natin alam kung ano talaga ang mga nangyari." She looked at Balthazar with suspicious dark eyes. Pumikit ako at umiling na lang. "How can we be in so much debt now when our money was overflowing just months ago?" Nanginig ang boses ni Mami. Marahas ko siyang tinitigan. I know I was at fault too. I've been spending too much, like usual. Hindi ko naman kasi alam ang nangyayari at lagi sinasabi ni Daddy na walang problema. Sa buwang ito lang ako nakarinig ng pagtatalo sa kanila ni Mami at doon ko nalaman ang lahat. "Because we're spending so much, Mommy. Can't you see? I'm spending just like the usual. But our state is not like the usual." Kiit ko ngayon. "Hindi ako naniniwala. How dare your dad do this to us? May gana pa siyang magpakamatay?" Namilog ang mga mata ko sa masasakit na salita ni Mami kay Daddy. "Imagine dying because you're miserable, but then, even when you're dead, someone's still blaming you for everything." "Walang hiya siya! Iniwanan niya tayo ng utang niya! Huwag mong pagsalitaan si Daddy ng ganyan!" "And in front of his grave, after sending him away." "Totoo naman!" Sigaw ni Mami, nanginginig at napupwersa ang boses. "Wala kang karapatang mamatay, Fidel! Wala kang karapatang iwan kami ng ganito! Napakawalang hiya mo!" Hinawakan ni Balthazar si Mami para pigilan ito sa paghihisterya. Mabilis na tinulak ni Mami si Balthazar. "At ikaw, wala kang kwentang sekretarya! Ano ang mga pinagagawa ninyo sa negosyo, ha?" Hindi nagsalita si Balthazar. I know he only does whatever father wants. Hindi siya dapat sinasali sa ganito at lalong hindi siya dapat sinisisi. "Bakit siya nagkautang ng ganito?" When he did not answer, she screamed. "Mga wala kayong kwenta! Kung sana hindi siya nagpakamatay at hinarap na lang ang lintik na yung mga utang!" I am so tired of hearing her lament about it. It was a heartless remark, one that I could never forgive. Masyado lang akong mahina at nagluluksa para pasumbatan siya. In one way or another, we all were at fault. Her for pressuring Dad to earn more for her lifestyle, me for being so clueless about our situation. Matagal bago kami nakaalis doon, at kung noon ay kaya kong baliwalain ang media na nag-aabang sa bawat galaw, ngayon kinaiiritahan ko na iyon. They were all hungry for scandals. It was a big scandal. My father, being a prodigy in civil engineering, suddenly killed himself and then his wife, a socialite, mourning. Habang dire-diretso ang lakad ko papasok sa building kung saan namin imimit ang family lawyer, Mommy was busy crying in front of the media with Atticus, my 6-year-old brother beside her. Binalikan ko si Atticus at hinawakan. "Let's go?" I smiled at him. Nilingon niya si Mami na umiiyak at naghihisterya sa harap ng media ngayon. "Hindi ko alam anong gagawin ko na wala siya. We are devastated. And our son, our poor son." Patuloy niya. Sumama naman si ate ko sa akin. Hinawakan ng kamay ko habang umaakyat kami sa hagdanan. I didn't want him to be exposed in media. Nanatili ang tingin ni ate ko sa hagdanan habang umaakyat kami. May nangangahas na nagtatanong pero binabaliwala ko. Humigpit bigla ang hawak ni ate ko sa akin. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Hawak ang dibdib at nahihirapang huminga. Mabilis akong napaupo para tingnan siya. He is catching his breath. My poor brother is immediately tired just using the stairs. "Anong problema ng kapatid mo, Miss Villario?" Hindi ko na nilingon pa ang media habang umaakyat na karga siya. "Felicia, anong masasabi mo sa pagkamatay ng daddy mo? May alam ka ba kung bakit niya kaya nagawa ito?" "Felicia, tingin mo ba may kinalaman sa pag-alis niya sa VHRV?" Pumikit ako ng mariin at nagbuntong hininga ng tuluyan ng nakapasok.
Binaba ko si Atticus. Sinalubong kami ng ilang kakilalang business partner ni Daddy. "Are you okay?" I asked Atticus. He nodded slowly. Isang sandali pa muna ang ibinigay ko sa kapatid. Tuluyang naiwan si Mami, abala sa pakikipag-usap sa mga reporters. Nang nakitang nakabawi na si Atticus, tumayo na ako. Hawak ang kamay ng kapatid, nagpatuloy ako sa paglalakad. Nabitin lang nang nakita ko kung sino pa ang naroon. "Are you okay, Feli?" Dean asked. Hindi ko alam kung bakit nandito siya at sa nakikita ko sa likod niya, naroon din ang kanyang ama. Dean Larrazabal is a friend I met in school. Magkaibigan pa rin naman kami hanggang ngayon pero matagal nang tinapos ko ang pakikipag-close sa kanya dahil alam kong hindi maganda iyon, knowing his feelings for me. "I'm okay, Dean." Sabay sulyap ko kay Atticus. "Bakit kayo nandito?" "We're just concerned, Feli. Isa pa, alam mo namang matagal nang magkaibigan ang daddy ko at si Tito Fidel." Nagbuntong hininga ako at tumango. "Thanks for the concern," sambit ko. Sinalubong na rin ako ni Baltazar. Mabilis nitong hinawakan si Atticus, siguro'y nalaman ang nangyari kanina sa labas, paakyat kami. Napatingin si Dean kay Baltazar at nakita ko ang pagtalim ng tingin niya rito. "Felicia, diretso na tayo sa meeting room. Naroon na si attorney." Si Baltazar sabay sulyap kay Dean. Ngumiti ako kay Dean at tumango na kay Baltazar. "Mauna na kami, Dean. Thanks for being here." "May sasabihin pa sana ako sa'yo. Pero sige, maipagpapaliban naman ito, mamaya." Kunot-no akong tiningnan si Dean, naguguluhan sa sasabihin niya. Isang palaisipan na nga ang pagpunta niya rito ngayon at kasama pa ang kanyang daddy. Ngayong sasabihin niyang may sasabihin siya, gaano iyon ka-importante at sa panahong ito niya gustong makipag-usap. "Anong mayroon sa mga Larrazabal, Baltazar?" Tanong ko nang nakalayo na kami. Yumuko lang ang kaibigan. May tamang tangkad si Baltazar. Katamtaman ng laki ng katawan, hindi kagwapuhan pero maamo ang mukha at tahimik. I've grown fond of him because as a child, he was submissive to me. Hindi siya kumibo sa tanong ko dahilan ng pagkakatigil ko. Sumulyap ako kay Atticus at nang nakitang abala iyon sa laruan sa kanyang kamay ay hinarap kong mabuti si Baltazar. Naintindihan ko kung bakit hindi siya nagsasalita kapag si Mami ang nagtatanong pero sa akin hindi. Nagtatanong ako, anong mayroon sa mga Larrazabal at bakit sila nandito? I fired back. Huminga siya ng malalim. "Sa kanila lumapit ang daddy mo." "May utang ba ang daddy sa kanila?" Nagkatinginan kami. He was always submissive to me. He never lies and never did once betray me. "Maraming pinagkakautangan si Tito Fidel, Feli." Marahan akong pumikit dahil may pakiramdam na ako sa mangyayari sa araw na ito. Kaya nga sinabi ko sa'yo na sumama ka na lang sa akin. Pumunta tayo ng Iloilo. Magtago tayo. Anyaya niya. Napaangat ng tingin si ate ko sa amin. Pagod kong nginitian ang kapatid ko. May gusto siyang sabihin pero pinigil ang bibig. My eyes darted at Baltazar. "That's not an option for me." Di ano ang gagawin mo ngayon? Hahayaan mo? "I will find a way." "Wala kang magagawa, Feli." "Surely, may trust fund si Daddy para sa akin." Sa akin dahil narinig kong wala na kay Atticus. "Wala kay Atticus, pero sa akin, sigurado ako." "Wala rin sa'yo." Si Baltazar. Ano?" Gulantang kong tanong kay Baltazar. Dahil kanina pa kami natigilan para sa pinag-uusapan, naabutan kami ni Mami roon. Angrily, Mami snatched out Atticus' hand on Baltazar. "Ano naman namang sinasabi mo kay Felicia, Baltazar?" Iritadong sinabi ni Mami. Yumuko lang si Baltazar at umatras. Mami glared at him before she continued walking. Sinulyapan niya ako. "Bilisan mo riyan at aayusin pa natin ang gulong iniwan ng ama mo." Sa huli, kahit marami pang tanong kay Baltazar, sumunod na ako kay Mami. Hindi na rin ako makapaghintay sa mga sasabihin ng abogado sa amin. Nang nakapasok, dumiretso kami sa lamesa at nakipagkamayan sa mga naroon. Pinagitnaan namin si Mami sa meeting. It was a very private meeting but I noticed someone else lawyer in there. Hindi ko na masyadong inisip pa iyon dahil abala ako sa mga sinasabi ng attorney ng pamilya. "Ano?" Gulantang nasigaw ni Mami pagkatapos basahin ang last will ni Daddy.
Tapos na ring nasabi sa amin ang totoong kalagayan ng lahat ng investments ni Daddy. My throat ran dry. Just some weeks ago, I was buying random designer stuff. I cannot believe this. I just can't believe this. I'm sorry, Mrs. Villario, pero tama ang narinig mo. Daddy invested his remaining money earned on businesses that all failed. Kung hindi man bumagsak, nagkautang pa siya sa mga iyon. The years of hard work and building his name turned nothing. Engineer Villario just did all the wrong business decisions. Imposibleng ganyang halaga lang ang iniwan niya kay Felicia. There must be something wrong. He invested almost all of his assets on the bad project, Mrs. Villario, and that includes most of Miss Villario's trust funds. Hindi po pwede. Galing po iyon sa kay Lola. It's my mom's trust fund. That can't be... Nagbuntong hininga ang lawyer. I'm sorry, Iha. He was allowed by your late mother to touch your trust fund as well. Fidel was just desperate to get on track and earn double. Sabi ng isa pang lawyer. Hindi lang iyon, nagdamay pa siya ng ibang investors. Gusto kong maiyak sa naririnig. Mommy was already crying and Atticus, worried about her, cried too. I got a feeling that he couldn't take the pressure of the whole problem. That's why he killed himself. Nilingon ko si Mommy at naalala ang mga narinig ko sa kanya sa linggong iyon. There is no way of knowing what else did she tell him when I'm not around. Find a way to get more money, Fidel! Ano ka ba? Kita mo ultimo damit? Hindi ko na nabibili dahil sa issue mo sa bangko! It was her lament some nights before Dad killed himself. Akala ko noon, normal na away lang, na siguro may problema lang sa bangko. Kasi tuwing bumibisita ako kay Daddy at nagtatanong, lagi nakangiti at wala raw problema. Bakit ngayon? Bakit ganito? Kung alam ko lang noon pa. 30% of the investments are from David Larrazabal, Mrs. Villario. That's why, if you noticed, they are outside and their lawyer is here. Napatingin ako sa kanina ko pang pinagtatakhang panauhin. Tumango ito sa amin. They are demanding for their money. At bukod sa kanila, marami ding iba pang naniningil na. Paano namin mababayaran yan? Paghihisterya ulit na atake ni Mami. Hinulot ko ang sentido ko. Mami is now panicking over it. Wala akong pera! Sigurado ba kayo riyan? I cannot pay it back! Sigurado bang walang ibang fans si Fidel? For sure may alam si Baltasar dyan! Hindi pwede to! I couldn't think clearly. Masyadong maingay si Mami habang nag-iisip ako. Paano na to? Ang anak ko! May Atticus needs maintenance! May sakit sa puso! And what can Felicia's 500,000 do to all of this? He got recent projects! The highways! Pasensya na, Mrs. Villario. Hindi ako naniniwala! Hindi ako naniniwala na hayaan kami ni Fidel na ganito! Yumuko ako at pinilit na mag-isip pa. Ang walang hiyang yun? How dare he kills himself? Wala siyang karapatang mamatay! Wala siyang karapatang iwan kami ng ganito! Dapat iniwanan niya kami ng pera bago siya nagdesisyon na mamatay! Mami, stop it! Sabi ko nang hindi na napigilan. I am now panicking too because of her hysterics. Hinawakan ko ang kamay ni Atticus habang niyayakap ang nagwawalang si Mami. Hinigit ko siya at niyakap. Umiiyak siya at humihikbi na ngayon. Naalala ko ang nangyari kanina sa hagdanan at mas lalo lang nag-alala para sa kapatid. May private nurse siya at doktor na laging tumitingin. His heart is weak. It's a complication during Mommy's pregnancy. Shh! It's okay, Atticus, sabi ko. No, this is not! Sigaw ni Mommy. Kagat ang labi, pinigilan kong sumigaw pabalik kay Mommy. This is not the time to show class. We are at our weakest and we don't even know what else could be done. Ano pong mga assets at properties ni Daddy ang natitira? Tanong ko. Umiling ang lawyer. Your dad didn't have much assets, Iha. Ang bahay niyo lang. How about my mom po? Marahan kong tanong. She's got a few and it will be under your name. Nabuhayan ako ng loob doon. Habang umiiyak at naghihisterya si Mami sa gilid ko, nagpatuloy ako sa pakikipag-usap sa lawyer. But I'm afraid it will only be enough to pay for the other small-time investors, Iha. Hindi ang mga Larrazabal.
Marahan akong pumikit at pinilit na magpatuloy. I have designer clothes, bags, and shoes. Pati si Mami. May mga alahas din at paintings. Pwede naming ipagbili. You brat! Tingin mo, ang katiting na halaga ng mga iyon ay kayang bayaran ng utang ng lintik mong ama? I glared at her. She's getting worse each year. Inakala kong sukdulan na ang galit ko sa kanya noong nakaraan. Ngayon, mas lumala pa. The only thing that's holding me back from fighting her is Atticus in front of me. Will it help? Patuloy ko sa lawyer. I'm not selling my things, brat! Mami spat. I can work. Sabi ko kahit wala pang tinapos. Mami can work. Nakita ko ang pag-iling ng lawyer ng mga Larrazabal sa suhesyon ko. Tumikhim ang family lawyers namin. I am not done working! I'm married rich and retired early to have a good life. Ngayon, gusto mo magtrabaho ako? Then how the hell can we pay for this, Mami? Hindi ko na napigilan. Umiyak ulit si Atticus. Mabilis ko siyang niyakap at humingi ng paumanhin sa biglaang sigaw. It's your father's fault! Patuloy niya. As if her blaming him would do anything, pare-pareho na kaming umiiyak ngayon. Tumayo ang lawyer namin at nagpatuloy sa gustong sabihin. Luckily, the Larrazabals have a proposition for you, Miss Villario. Natili akong nakayuko dahil may pakiramdam ako kung ano iyon. I wish to turn back time. I want to turn it back some years and years ago when I've got nothing to worry but doing things my way. What dress to wear and what to do. That's why their lawyer is here. Nasa labas din sila. Gusto nilang makipag-usap, makipag-areglo. I want to ask if you will allow this, but I think you have no choice. Ha? Ano yun? Ngayon, nakabawi na si Mami. Of course, gusto namin makipag-areglo. Kahit ano pa yan. Natili akong nakapikit. I swallowed hard and remained silent. Any burst of emotion will only make Atticus cry. Then, shall we send them here? Of course! Please! Si Mami. It was just like what I expected. I didn't like it. I was never submissive, always almost rude, pero sa ngayon, wala akong nagawa kundi ang matulala. Even if you sell Leticia Graciano's properties and sum it up with all your possessions, hindi makakalahati sa tunay ninyong utang sa mga Larrazabal. Sabi ng lawyer namin. In front of us is Dean and his family. They all look morbid, as we were too. Nobody looked happy for this decision. Si Mami lang. I know! Kahit ibenta ang mansyon ni Fidel, hindi namin mababayaran. Kahit pa magtrabaho. Bukod pa sa kailangan ng anak ko ang regular check-up, nurses, doctors, we even have to fly for him to get checked. Ang pera ni Felicia ay isang trip lang patungo sa mga espesyalista. Don't worry, Mrs. Villario. I will take that responsibility too. Si Dean, seryoso. Talaga, iho? Masayang tanong ni Mami. Napaangat ako ng tingin kay Dean. I know I have no choice, but defiance lorded my mind. I didn't want this. I want so bad to refuse, kahit pa alam kong wala akong magagawa. I could throw a fit here and tell him I don't want any of it. Kahit pa malaki nga ang utang namin sa kanila, I will find another way. Mag-aaral po ako, magtatrabaho rin. Maybe I can pay. No regular job can make you earn billion, Felicia. Si Dean. You know, he smiled, kind of insulted. Humuko ako. I am offering you a better alternative. A win-win situation. Pero parang ganoon mo kaayaw sa akin para tanggihan ito? Din, naiyak kong tawag. He looked at me in dismay. Ano ba, Felicia? Pumayag ka na! I glared at her. I can't believe that she's making me do this. And of course, she knows how to really put me into that situation. Paano na si Atticus? His health is declining. At kung tatanggalan siya ng maintenance, ng doktor, ng nurse, ano na ang mangyayari sa kapatid mo? I will do that. And all, Felicia. Singit ni Dean. Patuloy ang kanilang pinag-uusapan habang hinihintay ang isasagot ko. Gulong-gulo ang isipan. Gusto kong makawala sa lahat. I want to go to school, Dean. Bata pa ako para rito. He sighed. Pareho naman tayo, Feli. Kaya ano ang problema? I want to graduate.
I want a degree before everything. God damn it, Felicia! You have no choice anymore! Bakit hindi mag-aral ka pagkatapos nun? Hindi ba pwede? Naiiyak na ako. Wala na akong lakas para lumaban pa kay Mami. My tears fell. I don't believe that I have no other choice. For sure, I have. For sure, something else will come along. Sige, hindi naman ako ganoon kawalang puso para hindi ka pagbigyan. Si Dean. Napaangat ako ng tingin. Pinalis ko ang mga luhang lumanda sa aking mga mata. I will allow you to study. Like me, I can wait for you, he said. Alam kong hindi maganda ang mga nangyayari, pero sa pagkakataong ito, that was the only more realistic choice that I have. But I don't want you to study here in Manila. You will be homeschooled. I swallowed hard. There is no problem, Dean. Kahit buong araw sa bahay siya habang nag-aaral, ayos lang sa kanya. Hindi ko na rin siya pagagalain gaya ng dati. Si Mami. And you're not going to stay in your mansion. Dagdag ni Dean. Iuuwi kita sa amin, sa biliran. Tears stung my eyes. I am not sure now if this is the choice I was waiting for. All I know is that every time I close my eyes, I dream of the past and the way it had always been for me. Isang bagay na inakala kong wala nang hangganan pa.